Laking gulat niya nang malaman na ito pala'y mabigat. Tiyak na mahalaga ito, naisip niya. Biglang nagbago ang eksena. Isang kalbong lalaki ang masayang inilalapit ang ulo sa bibig ng leon, nagbabaka sakali kung ano ang mangyayari. Matagal silang naghintay, ngunit hindi isinara ng leon ang bibig nito. Nag-umpisa ng magsigawan ang mga tao sa paligid. Tumayo ang ilan sa kanila, at ang sigawan at palakpakan ay lalo pang lumakas. Dahil dito, mas naging ganado ang mga tagapagpalabas kasama ang mga hayop, habang abala ang lahat sa kasiyahan, si Narcissus naman ay nakaupo sa isang sulok, nagmumuni-muni. Unang beses niyang tumingin sa arena mula sa itaas, at halata sa mukha niya ang pag-aalala para kay Speos. Makakaya kaya niya ito? Tanong niya sa sarili. Bigla na lang may pamilyar na boses na narinig si Narcissus. Nauna ka na rito, ha? Paglingon niya, nakita niya ang matangkad at maitim na figura ng isang kaibigan, walang iba kundi si Shua. Agad niyang tinawag ang pangalan nito, Shua. Lumapit si Shua at tinanong, pwede ba akong umupo sa tabi mo? Dahil mag-isa lang si Narcissus at walang kasama, mabilis siyang sumagot, oo naman. Umupo si Shua, at ang laki ng katawan nito ay labis na naging kapansin-pansin sa payat na figura ni Narcissus. Sa kabila ng kanilang pagkakaibigan, pareho silang nanatiling tahimik ng ilang sandali. Sa ilalim ng awkward na katahimikan, palihim na sinulyapan ni Shua si Narcissus at sabay silang nagkatinginan. Agad namang umiwas ng tingin si Shua, kunwari may nakita siyang kawili-wili sa ibang direksyon. Nagulat si Narcissus sa biglaang pag-iwas ng tingin ni Shua. Akala niya may sasabihin ito, ngunit matapos maghintay, wala naman itong sinabi. Kaya't binale wala na lamang niya ito at muling tumingin sa arena. Sa wakas, sinubukang basagin ni Shua ang katahimikan, haha. Grabe ang talento nila, kaya natin patayin ang leon, pero sino sa atin ang maglalakas loob na ipasok ang ulo sa bibig nito, tama ba? Natawa si Narcissus ngunit hindi niya alam kung paano tutugan sa biro, kaya sumang-ayon na lang siya, tama ka. Natakot na baka maging mas tahimik pa ang usapan, nagpatuloy sa pagbibiro si Shua. Kahit ang pinakamagaling na mangangaso sa tribo ko, hindi magagawa yan. Hindi nais na maiwan ang malaking kaibigan, sagot ni Narcissus ng may malamig na biro, kahit ang pinakamapangahas na general sa kaharian ko, pareho lang. Napatigil si Shua, hindi alam kung paano itutuloy ang usapan, kaya't sumang-ayon na lang siya, oo nga naman. Habang parang magpapatuloy pa sana ang usapan, simpleng tumugon si Narcissus, tama. At doon natapos ang katawa-tawang usapan nila sa ilalim ng nakakabinging katahimikan, habang pinapanood nila ang circus sa ibaba. Habang minamasdan ang mga tagapagpalabas, ang malalaking lalaki na sumasayaw ng nakakatawa at isang tao na naggagabay sa isang bilog na apoy papasok sa leon hindi napigilan ni Shua na magsalita, Narcissus, ikaw naman, magsalita ka. Sa hindi inaasahan, biglang nagsalita si Shua ng may laman, palagi kitang itinuturing na mabuting kaibigan. Ano sa tingin mo? Sabihin mo naman. Seryosong sinabi ni Narcissus, itinuturing din kitang mabuting kaibigan, Shua. Ngunit inalala niya ang nangyari kanina, ang awkward na katahimikan, kaya't direkta na siyang nagsalita. Mas mabuti kung diretsahan na lang tayo. Napabuntong hininga si Shua sa ginhawa. Tama ka, gusto ko rin yan. Hindi naman kailangan ng paikot-ikot na usapan. Tumingin si Shua kay Narcissus at nagdagdag, tayo na lang, sabihin natin ang totoo. Nagsisimula ng magsalita si Narcissus nang biglang magpatuloy si Shua, hindi kita kinatatakutan. Hindi rin ako natatakot kay Emperor Kides, at higit sa lahat, hindi ako takot sa kamatayan. Tumigil siya, tumingin sa malayo, saka tumawid ang mga braso at sinabing, pero hindi ko maatim ang ideya na labanan ka hanggang kamatayan. Nagulat si Narcissus sa biglaan ngunit naramdaman niyang pareho rin ang iniisip niya. Pareho kami ng nararamdaman, naisip niya. Kaya sumagot siya, naiintindihan ko. Ganyan din ang nararamdaman ko. Hindi inaasahan, may isa pang hiling si Shua. May gusto akong itanong sa'yo, ani Shua. Pwede mo bang ipagpaliban ang pagsali sa torneo? Tahimik ngunit kalmado ang sagot ni Narcissus, alam mo na ang sagot dyan. Gaya ng inaasahan, tumango si Shua, tila alam na ang sagot bago pa man itanong. Alam kong yan ang sasabihin mo. Pareho tayo ng inaasahan, pero gusto ko lang itanong ito kahit isang beses. Simple lang ang sagot ni Narcissus, naiintindihan ko. Bahagyang bumagsak ang ekspresyon ni Shua,
Ngunit nagtipon siya ng lakas ng loob at nagpatuloy, isa pa. May ikalawang hiling ako, magsalita ka, sagot ni Narcissus, mahinahon pa rin. Tumindig si Shua, seryoso, kung magtatagpo tayo sa labanan, ibigay natin ang lahat. Ang talunan ay hindi dapat magkimkim ng galit, at ang nagwagi ay hindi dapat magpakita ng awa. Ang pagbanggit ng nalalapit na labanan ay nagdulot ng bahagyang tensyon kay Narcissus, ngunit sumang-ayon siya, sang-ayon ako. Gusto ko rin yan, habang patuloy ang sigawan at hiyawan ng mga tao sa paligid dahil sa palabas sa arena, tila may mabigat na iniisip si Shua. May isa pa akong gustong sabihin, ani Shua. Bahagya siyang nalungkot ngunit muli niyang binuo ang loob at sinabi, hindi natin alam kung makakauwi tayo ng buhay o hindi. Ngunit kahit ano pa ang mangyari, hindi tayo dapat magpapatalo sa Emperor. Nagliwanag ang damdamin ni Narcissus. Naramdaman niya ang pag-asa sa kabila ng kaguluhan. Para sa buhay ng ibang gladiator, sagot niya. Sa sandaling yon, malinaw ang layunin nila. Ngumiti si Shua, mas magaan ang pakiramdam. Salamat, parang gamaan ang loob ko. Sandali lamang, tila binaliwala nila ang seryosong usapan at biglang nagbago ang tema ng kanilang usapan. Ang boring ng palabas kanina, puna ni Narcissus. Sumang-ayon si Shua, oo nga, walang kwenta. Habang nagpapalitan ng opinyon, napansin ni Shua ang kawalan ng isa nilang kasama. Nakita mo ba si Eidos? Tanong niya. Sumagot si Narcissus, hindi ko rin alam. Hindi ko siya nakita maghapon. Siguro nasa waiting room siya, hula ni Shua. Pero balita ko, hindi kailangan ng trainer sa waiting room ngayon. Biglang nag-echo ang tinig ng tagapag-anunsyo, ang anak ni Jupiter, ang hari ng mga Diyos, ang tagapamahala ng imperyo ng Roma at ng maraming kolonya. Nakatingin ang lahat sa balcony, kung saan tumayo ang announcer at buong yabang na sigaw, ang Emperor Marcus Aurelius Commodus Antonines ay papasok na. Agad na sumigaw ang announcer, tumayo kayong lahat. Tumindig ang karamihan upang salubanjin ang Emperor. Sa puntong yun, tumayo si Kapitan Rheus at binuksan ang pintuan. Malalim ang hininga niya at malakas na sigaw, narito na ang Emperor. Ang sigawan ng mga tao sa mga upuan ay lalo pang lumakas habang paulit-ulit nilang isinisigaw ang mabuhay. Mabuhay sa tuwa sa pagdating ng Emperor. Nang makita ang kasiyahan ng lahat, itinaas ni Lucius ang kamay at sinabi, sige, maupo na kayong lahat. Ngunit hindi pa rin tumigil ang mga tao sa pagtayo at pagsigaw para salubungin siya. Sa gitna ng ingay, nagsimula si Lucius ng usapan kay Rheus. Sinabi mo na ngayon ang araw ng pagpili para sa Rhodes Tournament, tama ba? Tanong ni Lucius habang umupo sa kanyang trono na may ngiti, tinatanaw ang arena sa ibaba. Sigurado akong inayos mong mabuti ang lahat, Kapitan. Ano ang meron tayo ngayon? Mabilis na nagulat si Rheus, sa kasalukuyan, 6 na tao kasama ang inyong kamahalan ang kumpirmadong sasali sa Rhodes Tournament. Kailangan pa natin ng 10 gladiator para mabuo ang 16. Ngayong araw at bukas, pipiliin natin ang 10 gladiator mula sa 100 kandidato. Ipinaliwanag pa ni Rheus ang mga patakaran, hahatiin ang mga kalahok sa 2 grupo, tig 50 tao bawat isa. Ngunit hindi natuwa si Lucius. 50 tao sa isang grupo, maglalaban-laban at pipili ng 5. Akala ko makakakita ko ng isang kapanapanabik na laban, pero parang napaka-predictable naman ito, sabi niya nang may bahagyang inis. Sinabi niya, Kapitan, paulit-ulit ko nang nakita yan. Habang hinihimas ang kanyang baba, tumingin siya kay Rheus at nagtanong sa mababang boses, hindi ba't nakakaboring ito? Sa ilalim ng presyon mula sa Emperor, nanatiling kalmado si Rheus at sinabing, hindi, inyong kamahalan. Sa pagkakataong ito, magiging bago at kapanapanabik ang kompetisyon, puno ng suspense. Si Lucius, na nagpakita ng kabutihang loob bilang isang pinuno, ay hindi na nagtanong pa. Sa halip, sabik siyang nagsabi, kung sinasabi mo, naniniwala ako. Simulan na natin. Sa resting room bago magsimula ang torneo, isang lalaking nakasuot ng gintong baluti ang tumayo sa harap ng mga kalahok. Malinaw niyang sinabi, ipapaliwanag ko ito ng isang beses lamang kaya makinig kayong mabuti. Napatingin si Speos sa gintong singsing sa kanyang kamay habang patuloy ang sundalo, ang gintong singsing na binigay sa inyo ay ang inyong buhay. Pwedeng kunin ito ng iba sa pamamagitan ng pagbabanta o pagputol ng daliri, kung anong paraan ang piliin ninyo. Nagpatuloy ang sundalo sa paliwanag,
kunin ang singsing ng iba sa kahit anong paraan. Kapag naubos ang buhangin sa hourglass, ang mga walang singsing ay aalisin. Mahalaga ang mga tagubilin kaya't seryosong nakinig ang mga kalahok. Tinanong ni Speos, habang itinaas ang singsing, ano ang mangyayari kung maalis ka? Siyempre, ikaw ay papatayin, sagot ng sundalo ng walang emosyon. Pagpasok mo sa Rudest Tournament, maaaring mamatay ka rin naman. Ang maalis ay nangangahulugan ng kamatayan, kaya huwag mong aiwawala ang iyong singsing. Nagpatuloy siya, bukod dito, ang singsing ay premyo rin. Kapag natapos ang laro, maaari mo itong gamitin sa kung anong paraan mo gusto. Ang isang sundalo na nasa tabi niya ay sumingit, sabihin ko na rin ito, ang singsing na yan ay gawa sa purong ginto at ginawa ng isang kilalang artesano. Napakahalaga nito. Dahil dito, nag-alangan si Speos at nagtanong, ilan ang lalahok sa Rudest Tournament matapos ang laro. Ipinaliwanag ng sundalo, ang mga natitirang tao ay bibigyan ng numero at idodraw sa pamamagitan ng bunutan. Kapag lumabas ang numero mo sa 5 mabubunot, magkakaroon ka ng karangalan na makilahok sa Rudest Tournament. Tumigil siya saglit bago nagdagdag, ngunit may isa pang panuntunan. Kung makakabalik ka na may 5 gintong singsing bago ang bunutan, maiiwasan mong mapasama sa torneo. Siyempre, ang pagbabalik ng 5 singsing ay nangangahulugang mawawala ang perang maaaring kitain sa pamamagitan ng pagbebenta nito. Isang kalahok, nakaramdam ng pagka-bored sa pag-i-explain ng mga patakaran, at nagsalita, sa madaling salita, ang walang gintong singsing ay nangangahulugang kamatayan, 1 hanggang 4 ay maghihintay para sa bunutan, 5 singsing ay nangangahulugang garantisadong kaligtasan, at kung may 6 o higit pa, magkakaroon pa ng dagdag na pera. Pagkatapos ay nag-hesitate siya ng kaunti at nagtanong, tama ba ako? Tumugon ang sundalo ng mabilis, oo, ngunit hindi eksakto. Halimbawa, kahit na bihirang mangyari, kung may mas kaunting kaysa 5 tao ang kwalipikado para sa bunutan, maaaring isama ang mga hindi kwalipikado. Siyempre, kung mayroong 5 singsing na ibabalik, maaari nilang iwasan ang bunutan. Sa madaling salita, kailangang matiyak na may 5 tao na mapipili. Pinag-isipan ni Speos ang sinabi ng sundalo at nagplano. Kung ganoon, ang 5 pinakamalalakas na tao ay dapat magtulungan at mangolekta ng 10 singsing. Pagkatapos ay ibabalik nila ang lahat ng 10 singsing upang maiwasan ang paglahok sa torneo. Samantala, natapos na ang pagpapaliwanag ni Rheus sa mga patakaran kay Lucius Antonines. Magalang na yumuko si Rheus at nagsabing, ang plano po namin ay magpatuloy sa ganitong paraan. Si Lucius Antonines, nakaupo sa kanyang trono, ay magkasalubong ang mga kamay at may slay ng ngiti, mukhang nasisiyahan. Napakatalinong patakaran. Hindi ko inasahan ng marami, dahil ito ay isang arena lamang para sa linggong ito. Ngunit magiging interesante ang mga bagay dahil dito, sabi niya, sabik na nakatingin kay Rheus. Ang torneo ay magiging mas kapanapanabik nang wala ang mga sobrang malalakas na gladiators gaya ni Sais o Shua, dagdag pa ni Rheus na may ngiti. Tumawa si Lucius Antonines ng malakas, sabik na nagsabi, oo, inaasahan ko kung paano mag-aakt ang mga ito. Habang nakaupo si Costina, malalim ang iniisip at may kalituhan sa mukha, kung ganito ang mga patakaran, tiyak na magkakaroon ng 5 panalo. Ngunit pagkatapos ng ilang saglit, napagtanto niyang, ay hindi. Kailangan pa rin nilang lumahok sa Rudest Tournament, kaya't hindi talaga maituturing na panalo. Tumingin siya kay Lucius Antonines at nag-isip kung may paraan upang mapabilang ang lahat sa bunutan. Bigla, tila naramdaman ni Lucius Antonines ang kanyang titig at tinawag siya, Costina. Nagulat si Costina at mabilis na sumagot, oo opo. Tumingin si Lucius Antonines kay Costina nang may pang-akit na tingin at nagtanong, mukhang may iniisip ka, ha? Si Costina, nagpanik, ay tumayo at nagsabi, pasensya na, inyong kamahalan. Ngunit hindi naniwala si Lucius Antonines, ngumiti siya ng sinister at nagsalita ng may matalim na tinig, sabihin mo na. Hinimok naman ni Rheus si Costina, okay lang, sabihin mo lang. Matapos magdalawang isip, tumahimik si Costina at pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya ng kalmado. Iniisip ko po na kung lahat ng gladiators ay maghihintay hanggang maubos ang buhangin sa hourglass, maaaring mangyari ang ganitong sitwasyon. Nakikinig si Lucius Antonines at may matalim na tanong, bakit mo nasabi yan? Agad na ipinaliwanag ni Costina,
Kung may mga kalahok na walang singsing at sila ay aalisin, bababa ang bilang ng mga kalahok sa bunutan. At ang mga nakaligtas ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataon na mapili, at magiging mas mapanganib kung isasaalang-alang ang senaryo kung saan ang isang tao na may 5 singsing ay isusuko ito upang maiwasan ng pag-draw. Patuloy na paliwanag ni Costina, ipinapakita ang kanyang matalim na pag-iisip. Gayunpaman, kung walang gagawa upang kunin ang mga singsing, ibig sabihin, walang tatanggalin, kaya't ang lahat ng 50 kalahok ay magkakaroon ng pantay-pantay na pagkakataon na mapili. Iyon ang aking ikinukonsidera, dagdag pa niya, malalim ang iniisip. Nagtawanan si Lucius Antonines nang malakas nang marinig ito at masayang tanong, hihihi, at kung mangyari yon, ano ngayon? Mabilis na sumagot si Costina, naniniwala po ako na hindi tatanggapin ni Haring Lucius ang ganitong pamamaraan. Itinanong ni Lucius Antonines, bakit hindi mo akalaing tatanggapin ko sila? Kung mangyari yon, masaya akong tanggapin ito. Habang nakangiti, tiningnan ni Lucius Antonines si Costina mula sa kanyang trono. Nang marinig ito, napatigil si Costina at napaatras. Sumagot si Lucius Antonines na may pag-uyam, alam mong magbilang, pero hindi mo nauunawaan ang puso ng tao. Marami ka pang dapat matutunan kung gusto mong makahabol sa iyong ama. Pababa ang ulo, mahina niyang sinabi, paumanhin po. Tumingin si Reyes sa malayo at inihayag, Maharlika, pumasok na ang mga gladiator sa arena. Nagtipon ang mga gladiator, halos takpan ang buong larangan, kaya't naging maingay at magulo ang atmosfera. Si Speos, nasa gitna, ay may hawak na kalasag, at isang gladiator na may hawak na sibat ang pumasok din. Pumasok din si Urias, na may maluwang na ngiti, habang may dalang matalim na espada. Nang makita ni Speos si Urias, napakunot ang noo niya at medyo hindi natuwa. Kasali rin ba ang taong yon? Naisip niya, ayoko talagang makipaglaban sa kanya. Habang unti-unting nawawala ang pasensya ni Lucius Antonines, itinaas niya ang isang malaking orasan ng buhangin sa langit at malakas na nagsabi, sige, wala akong balak na magpatagilid pa sa laro na ito. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis niyang pinatama ang malaking orasan ng buhangin sa lupa na nagdulot ng alikabok. Masaya at excited si Lucius Antonines na sumigaw, simulan na. At agad-agad, ang mga gladiator ay nagtakbuhan patungo sa isa't isa, nagsasaksakan at naglalaban, ang dugo ay dumadaloy na parang ulan. Nagulo ang eksena, isang tao ang nagputol ng kamay ng isa pang tao upang kunin ang singsing, tapos pinatay ang isa pa, ang mga braso ay nahulog sa lupa at ang mga singsing ay nagkalat sa dugo. Habang malapit ng kunin ng isang singsing, isang malakas na kamay ang sumaklab dito. Si Rita, na nanunood, ay ngumisi, iniisip ang sarili, wala nang dapat ipag-alala pa. Si Speos ay patuloy na kamakaway ng mga mata, iniisip, kung makikipaglaban ako mag-isa, hindi ako tatagal. Kailangan ko ng mga kaalyado. Hawak pa rin niya ang kalasag at umatras upang maiwasan ang kaguluhan. Habang ang mga mata ni Speos ay mabilis na kumikilos, bigla siyang tinamaan ng isang matalim na sibat. Napatigil siya at nagtaas ng kalasag sa reflex, humihiyaw sa gulat, teka. Ako si Speos mula sa Gresya. Walang pakialam ang umaatake at patuloy sa paglusob, na sumisigaw ng matindi, bakit ka nagpapakilala? Ibigay mo ang singsing. Patuloy na umatras si Speos, itinaas ang kalasag upang depensahan ang sarili, at humihiyaw, hindi ko kukunin ang singsing mo. Nang marinig ito, napahinto ang umaatake sa gulat. Mabilis na ipinaliwanag ni Speos, makikita mo, may espada at kalasag ako, at ikaw naman ay may sibat. Magkasama tayong magsasalakay at magdedepensa. May seryosong tono, nagmungkahi si Speos, magkaalyado tayo. Ang gladiator, na nananatiling gulat, ay hindi nakapagsalita kundi napamura ng, ano? Patuloy na sinabi ni Speos, kailangan lang nating mangolekta ng 10 singsing bawat isa, at makakalabas tayo sa impyernong ito. Kaya, anong masasabi mo? Tinutok ni Speos ang tingin sa gladiator, na nanatiling gulat sa alok. At ang tanging nasabi ng lalaki ay, Si Speos ay nakakunot ang noo, ang mga mata ay matalim habang nakatingin sa kanya. Naiintindihan ko, hindi ka pa rin naniniwala sa kakayahan ko, ha? Tanong ni Speos, narinig mo na ba ang laro na ginampanan ng labanan ng Theropo? Ako ang nakaligtas sa laro na iyon. Itinaas niya ang espada, handa sa labanan.
Hindi iniwasan ni Speos ang mata ng kalaban, at tinanong, gusto mo pa ba ng labanan hanggang kamatayan laban sa isang tulad ko? Kung ipipilit mo pa, puputulan ko ang daliri mo at maghahanap ako ng ibang kakampi. Napaluhod ang kalaban at sumagot, hindi, tatanggapin ko ang maging kakampi mo. Tumango si Speos ng konti at tiningnan ang bagong kakampi. Maganda, una, kailangan natin maghanap ng walang kakampi, sabi ni Speos. Agad na sumagot ang kalaban, sige, sino ang target natin? Matapos magmasid ng ilang sandali, napansin nila ang isang matangkad na tao na may suot na bakal na maskara sa kabilang dako ng arena. Yung nakatalikod sa atin, utos ni Speos. Ikaw na bahala sa likod, ako sa kanan. Oo, sisimula na, sagot ng kakampi ni Speos. Mabilis silang kumilos at tumaas si Speos, lihim nang umingiti sa sarili. Magandang plano, kunin natin ito.